Sandali. Praise God. Amen. Basta Amen. Amen. live na pala. Oo, live na. Ano? Bakit ang bilis nila? Oo. Ang bilis niya naman dyan. Hello mga ka-daily live sharing! Kumusta? Kumusta mo? Amen! Nagulat ako dun, live na pala. Hindi ko narinig yung sinabi na Gabi 10, 9, 8. Oo nga, talaga naman, Pastora. Agad na tayong ipinasok, Pastor. Oo. Alam mo ba, napakaganda ng ating pag-uusapan ngayon. God Amen. heals the broken-hearted. Wow, grabe. Sinugatan mo ang puso ko. Sinaktan mo ang dibdib ko. Tama ba yan? Alam mo? Parang di pa ako nakaget over. Live na nga pala. Teka nga. Kaya kung hindi napapansin na live na pala kasi hindi ko pa sila nakikitang nasa live na. Oo. Nasaan na ba kayo? Ay, andito na pala silang lahat. Yes. Tayo lang pala ang wala. Oo, di ba? Pinagpala talaga upang maging pagpapala. Amen. Sama-sama tayo ngayong hapong ito, mga ka-daily live sharing. Yes. Dahil andito pa rin kami sa ating misyon. Oo nga, Ang antok. daily live sharing on the road. Qatar! Doha, Qatar. Alam mo na, mamali-mali na ako eh. Kasi yun nasa isip ko, parang ang bilis na pala, no? Malapit na tayong umuwi. Sa Sabado, nasa Dubai kami, Abu Dhabi. Yo! Para mamasyal. Hindi, mag-interview din tayo doon. Sigurado ka. Live interview. Ang sarap maglingkod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Oh, Pastor Dong. Teka ha. Ah. I-ano ko ulit. I-calibrate mo muna yung isip mo. I-ano mo na, ipihit mo muna, tornilyuhin mo muna. Oo nga. Ilagay mo na sa lugar. Ipihit. Kung I-channel. kahapon, Pastor, Okay. ang bisita natin, ang apelyido ay anibersaryo. Oh, what hindi. Talagang ang tindi ng anibersaryo no na. Oo. Tinimplahan lang ng kape, umaayon din sa panahon natin eh. Ay. Kape with pandasal. Siya tinimplahan ng kape, effective. Effective. Oo. Kaya naman mga ka-daily live sharing sa kalagitnaan ng medyo lumalamig na po dito ay medyo na nararamdaman na namin Oo. na malapit na lang talaga kami umuwi. Malamig na. Oo, dahil malamig na. Teka, may bumabati na agad oh. Wow! Mulodi Leonard George Buayo. Wow. Buhayo talaga apelyido nito. Hello. Later, I will read your message. So, yan. Okay. Mga ka-daily live sharing, nasaan na kayo? Isulat nyo nga sa comment box. Nasaang lugar kayo. Ilagay nyo nga dyan ang ating pamagat. God heals the broken-hearted. Amen. Tatanungin niya kita, naranasan mo na bang nabigo? Naranasan mo bang nasaktan? Yun. Naranasan mo na bang sinaktan? O baka naman ikaw ang nanakit? Oh. Ano ka ba naman? Ano ba ang iyong mga pinagdaanan? Pastor Dong, gaano kahirap ang masaktan? Gaano kahirap ang mabigo? Gaano kapait, kakirot ang lahat ng mga ito? Pastora, Ano ba? hindi nakakalakas yung mga tanong. Ay, hindi. Nakakaiyak. Hello, kay Gloria Torres sa Madrid, Spain. Doon tayo sa pampalakas na tanong. Sige, Oo, sige. paano ba tayo makakaranas ng kalayaan? Mm. Kasi sa Luke 17, di ba, hindi maiiwasan ang salitang offense. Alam mo ba, Pastor? Oo. Kaya ganun ang tanong ko kasi nabasa ko kaagad yung pangalan ni Richard eh. Oh. Alam mo, sabi niya, MU agad. Kasi pagkabiguan ang sinasabi eh. Pag-ibig, puso ang tinutukoy dyan eh. Sabi ni Joanna Magbanwa, Pastora May, hugot pera. Oh. Hugotera. Taga-hugot ka. Taga-dukot ka ng hugot. Yan ang role ko talaga naman. Pag-uwi natin muna ang tanong. Ano ba? Hindi yung... Trabaho ko nga yan eh. Ikaw ang bahalang magbanlaw doon. May mga tanong na Ano ba? kailangan ang ating maipapalabas o mapapalutang ay walang iba kundi
Ano ba ang lunas? Mm. Ano ba ang pampalakas? So, Ano ibig ba? sabihin, Pastor, maraming source O yun. ang broken-hearted. Kasi- Hello kay Kuya Roger Pavon. Hallelujah. God heals your broken heart. Yun. Yan, dahil si Ate Madi Pavon, para sa kaalaman ng lahat, ay nandoon na sa piling ng ating Panginoon. Na umuwi na sa Oo, palagiang tahanan. kaya naman ito si Kuya Roger Pavon ay talagang makakasama natin ito sa ating Yun. paglilingkod. Lalakas ito sa daily life sharing. Ibiyahe natin na ibiyahe yan. Yan. Nang oh. maaliw siya sa presensya. Tama, uuwi na siya dito, Pastor. Oo. Sabi ni Criselda Verama, good morning, Qatar. Good afternoon, Pinas. God bless us. Nawawala po ang inyong mga sinasabi. Sige nga, Pastor. Paano bang hihilumin ng Diyos ang mga pusong sugatan? So, tingnan muna natin kasi sa Bible, sa Luke 17, di ba, verse 1 to the following, na hindi po maialis, imposibleng mawawala Mm. ang panggagalingan ng mga offended. Mm. Oo, kasi maging ang truth pag di ka handa, Mm. eh masakit din yun. Mm. Pero ang truth, hindi yun laging hurts. Mm. Kundi ang truth, nagdadala ng kagalingan. Mm. Kaya, the truth heals. Mm. Yun. So, dito, Mm. dahil truth heals, ang salita ng Diyos ay nagsasabi sa Luke 4 verse 18 to 19, Mm. ang Espiritu ng Panginoon ay Mm. sumasa akin, Mm. sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Oh. Oo, mayroong magandang balita, Pastora. Mm. Isinugo niya ako upang sa mga bihag. Wow. Amen. Oo, bihag. Saan ka nabibihag, di ba? Bihag ka man ng sama ng loob, bihag ka man ng galit, bihag ka ng puot, bihag ka ng kalagan kung saan man tayo nabihag. Yun. Yun. At sa mga, sabi niya, upang mga bihag na sila'y lalaya. At sa mga bulag na sila'y makakakita. Mm. May dalawang literal na bulag. Physical. O diba? Physical na bulag. At meron pang isang bulag. Bagamat nakakakita, di makita ang katotohanan. Kahirap naman. Oo, sa Pastor. 2 Corinthians 4:4 na sabi doon sila ay nadimla ng kanilang pag-iisip kaya hindi nila makita ang liwanag ng mga salita ng Diyos. Mm. Kaya yung katotohanan, di lang po yan nagpapalaya ng nakakakita. Mm. Maging yung mga taong di makita ang katotohanan. Mm. Yung bulag sa katotohanan ay gusto niya ring palayain. Wow, ang Upang galing. makita niya ang kanyang sarili. Amen. Masalamin niya para yung lambong ng kadiliman mapalitan Mm. ng liwanag. Amen. Ayun. Okay, at isinugo ang ating Panginoong Hesus upang palayain ang mga inaapi. Yun! Oh, Si Jesus pala talaga ang magpapalaya. upang palayain ang mga inaapi. Hallelujah. Ay tumatindi. Ano At upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Amen. So may panahon din. Mm. Oo, may panahon. Mm. Depende doon sa pagtanggap ng may katawan. Yan. Depende sa pagkamulat. Depende sa pagbubukas ng sarili. Mm. Kasi si Lord, ang greatest gift na binigay sa atin ni Lord ay the gift to choose. Yan yun yung pamimili. The greatest gift na binigay ni Lord sa atin yung free will. Yan. Yung pamimili. Mm. At yung pamimili na yan ay hindi pakikialaman ni Lord yan. Amen. Kasi nilagay na yan sa tao sa Garden of Eden pa lang. Mm. Hindi na hinawakan sa ilong ang tao. Mm. Kaya ang tao pa rin ang mamimili kung piliin niya ang liwanag o piliin niya ang dilim. Yan. Na ang tao na ang mamimili kung pipiliin niya bang magsisi o manisi. Mm. O tao na rin ang mamimili kung magpatawad siya o magpatuwad siya. Ay mali, magpatawad. O
magkikim-kim. Kaya tao ang mamimili para matapos na yung mga tanong, bakit kung ang Diyos makapangyarihan, bakit hindi niya ginagawa at inaalis ang kahirapan? Bakit? Kasi pamimili din yung maging tamad eh. Pamimili din yan eh. O, tingnan natin ha. Pastor, Oh, alam mo, magtatayo nga ako ng kumpanya. ano? Tamaduchi Company. Kasi pinili mo maging tamad, pinili ko magtayo ng kumpanya. Oo. Tanungin mo ako bakit? Bakit? Alam mo, magandang pagkakitaan ng mga tamad. Bakit? Tamad kayo maglaba? Hanapin nyo ang Cherol's Laundry. Tamad kayo maglinis ng aircon? Hanapin nyo ang Kalingasan Air Conditioning. Tamad kayo magkumpuni ng mga bahay niyo? Hanapin nyo ang QB7 Construction Company. Oh, alam mo ba? Name it. Anong kailangan nyo? Tamad kayong maghanap ng matitirhan? Sabihin nyo lang sa lahat ng mga tamaduchi. Ay, naku, nakakatakot yan. Nabuhay ka pa. Puro na lang pala katamaran ang kaya mong gawin. Huwag kang kumain. Oo, kaya ang kalikasan ng tao nang magkasala, protection pa rin ng Diyos ito ha. Sabi ng Diyos doon sa Genesis 3, hindi ka kakain ng hindi mo pinagpawisan. No, di ba? Tama. Kailangan pagpawisan. Pagpawisan. Kailangan pagsikapan. So, ang pagsisikap at pagpapawis, hindi yan pampahina ng buhay. Kapag pag hindi ka na pinawisan, kidney ang abutin mo. Na, kidney problem. Kasi walang detox. Kidney problem. Kidney problem. O kidney problem, may bato ka sa kidney agad. Kasi kapag walang cycle, walang detoxification, mababarahan ang iyong kidney kasi magbubuorma ng asin yan sa katawan. So ngayon, kaya ang Bible nagsabi sa Proverbs 24, verse 30 to 34. Sabi dito ni Solomon ay ganito, napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Diba? Tapos, tamad na mangmang pa? Oo. Kambal pala yun? Oo. Tamad na mangmang pa. Nako. Oh, you see? Oh, tapos Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Yung damo na, nabalot na ng damo at talaga naman. May tanong ako sa'yo. Oh. Anong kinalaman niya sa broken hearted? Ba't siya naging tamad? Bakit? Ganito yan. Oh. Kasi ang kawalan nakaka-broken din yan. Oh. Okay, makinig ka. Kabiguan? Kahit nagmamahal kayo, nagmamahalan. Pag walang makain, napipingasan din. Tingnan nyo, ang akala kasi natin mga kaabangers, di natin napansin na ang ating mga katamaran nakakasama ng loob yan. At sino? Nagpapabagal ng buhay. Nagpapabagal ng buhay. At sabi dito, sa verse 32, ito dapat pag-aralan ng failure eh. Sa failure ka matututo. Sabi dito, ang nakita ko, pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Wow. Kailangan pag-isipan. Kailangan talaga. Sige, Pastor, mangaral ka naman. Pinag-isipan kong mabuti at nakakita ako ng aral. Anong aral? Sabi ni Solomon na kaunting tulog. Bahagyang idlip. Sandaling pahinga. At paghahalokip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Alam mo kung bakit ko sinasabi to? Dinagdag to kasi ang kahirapan po, mga kaabangers, kahit ka puno ng pagmamahal, nakakapingas yan. Nakakasama ng loob yan. Diba? Ibig sabihin, Pastor, talaga yung source ng broken hearted. Maraming pinanggagalingan. Marami talaga. Hindi lang nabigo sa pag-ibig. Hindi lang. Kung hindi yung kabiguan, yung frustration sa buhay, kawalan. Alam mo, tingnan natin sa malaking Perspective. larawan. Para di natin lagi na lang panggagalingan ay ganito. So, hindi natin nakita minsan ang kawalan. Nakakadismaya din.
Tama, Oo, Pastor. kaya dinadala ko sa ganitong mga pananaw, mga kaabangers, para wala na yung sisihan, Mhm. para makalaya tayo doon sa bumangon tayo sa dapat pagbangunan. Mm. Saan ka? Kaya nga sabi nga, learn from your, tinatawag na learn from your failures. Yeah. Learn from your failures kasi pag hindi ka natuto, kailangan gamitin mo, use your failure to learn at to gain wisdom. Di ba? Tama po, Pastor. Use your failure Kaya, Pastor, to gain. use your failure to gain wisdom. Parang yung nangyari sa'yo. Oh. Di ba? Sobrang devastated yung nangyari sa'yo eh. Isipin mo, naghiwalay magulang mo. 8 kayong magkakapatid. Tapos, naranasan ninyong mamalimos. Lalo na ikaw, apektado. Kaya ako naniniwala, kayang-kaya mong i-define ang ibig sabihin ng yung lalim ng kabiguan sa buhay ng tao. Yan. Use your failure to gain wisdom. O ano ba yung tama mong ginagawa? Yan, evaluate mo yan. Ano ba yung tama mong ginagawa? Ano ba yung right doing mo? O di ba? O kailangan makita mo yan. Ang unang tamang gagawin mo dyan ay matuto kang tumanggap ng pagpapatawad. Magpatawad ka at patawarin mo at tumanggap ka rin ng humihingi ng tawad. Kailangan mo yung makita. O, sunod na tanong, what choices did I have? Ayan ang mga evaluation na tanong. What choices did I have? Ano ba yung aking mga pamimili na aking pinili? Kailangan ma-evaluate mo yan kasi ang kaaway, laging naninisi yan para ibagsak ka. So, ang buhay natin, kasi gusto niyang patuloy na palundo, pababa, hindi paangat. Kaya kailangan, what choices did I have? Then, ang sunod is, sa pamamagitan noon, ay kailangan nating makita si Lord. Amen. Makita ang Panginoon para mag-release siya ng spirit of forgiveness. Kasi ang forgiveness, Pastora, pag hindi mo tinanggap si Jesus, hindi mo kayang magpatawad. Tama po. Kaya pala sabi ng Matthew chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Amen. Sa English, come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. So, kung ang kabigatan mo, broken-hearted ka, or ano man yung mga Unforgiving. may mga pinanggagalingan ng iyong kabiguan sa buhay, ang kailangan talaga natin ay si Jesus, because Jesus saves, He came to set the captives free. Ayun. Amen. Tapos na, Pastora. Tapos na, kaya mga ka-daily life sharing, natuto ba tayo sa itinuro ni Pastor Dong? Magandang hapon sa inyo, Kuya Rizal. Praise the Lord. At ang sabi ni Mulodi Leonard George Buayo, God bless you, Mama, for you are more than great chef. You are a loving mother. It's a lifetime privilege to learn from you in all aspects of your life. Wow! Sa madalit sabi, ay iwine-welcome na nila ang ating guest ngayong hapong ito. Bakit kaya ang napili niyang pamagat ay God heals the brokenhearted? Yun. Ano kaya ang kanyang pinaghuhugutan at gaano kalalim ang pinanggalingan nito? Bakit kinakailangan niya ang Diyos ng magpapagaling sa kanyang mga pinagdaanan sa buhay? Amen po ba? Araw-araw po natin silang nakakasama sa daily live sharing. Sila po ay laging nanonood ng ating program dito sa Doha, Qatar. At hindi lang po yon, Pastor Dong, natikman natin ang sarap nga naman talaga ng kanyang luto. At ang pinagmamalaki siya ng kanyang pastor na si Pastor Henry, walang reklamo yan pag nasa kusina. Ikaw ang magrereklamo, tama na, luto ko ng luto, wala na, busog na kami.
Mga ka-daily live sharing on the road. Live na live tayo dito sa Doha, Qatar. Samahan niyo po kaming mag-asawa at ating i-welcome ang bisita natin ngayong hapong ito. Dito sa Qatar ay 9:30 ng umaga at diyan ay 2:30 ng hapon. Ang ating kaibigan, Bisayang Dako. Yan. Ang pangalan niya ay Villia Rose Bahit Kubol. Sana tama ang pronunciation ko. Villia Rose Bahit Kubol. Amen. Yay! Welcome po. Welcome. Hello, Ate Rose. Ang tawag sa kanya ay Rose. Sige po. Welcome po sa Daily Live Sharing. Hello po, magandang umaga Qatar, magandang hapon Pilipinas. Hello po sa lahat, ka-daily live sharing. Mga kabangers, thank you. God bless po. Amen. Sabi ni Chad Lianesa, masarap po talaga sa kusina. Sabi ni Criselda Verame, go, 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 Mamang Rose. God bless. Mukhang ang dami mong fans ngayong hapong ito. Sumagot nga kayong lahat ng mga nasa comment box. Sino sa inyo ang nakatikim ng masarap na luto ni Ate Rose at anong recipe na kanyang niluto habang siya ay nagkukwento. Ayan. Ate Rose, maaari mo ba kaming kwentuhan? Ay, bumati ka muna. Sino ang mga gusto mo pang mga batiin na mga kaibigan mo na na-invite mo ngayong hapong ito? So magandang umaga po sa mga pamilya ko sa Pilipinas, sa mga kaibigan ko dito sa Qatar, sa Goson Ladies. Yun. So thank you sa panood ninyo ngayon at saka sa church members. I love you all. Yan, yun. Sige nga. Hindi halatang siya'y Bisaya. Batiin mo sila sa salita ninyo. So sa mga Bisaya, mayong buntag sa inyong tanan, mayong hapon sa Pilipinas. So mayong hapon diha sa inyong tanan, sa akong pamilya. So na ako diri karon sa daily life sharing. So nalipay kog dako nga na ako diri. So welcome ko nila Pastora May at saka ni Pastor Dong. So maayod kaayo sila. No, Pastor. Batiin mo. Nag-usap kayo ng Bisaya. May good maayo good ang Ginoo na. Maayod gyud ang Ginoo sa tanang panahon. Yes. Oh, diba? Mga Ilocano, stay. Don't leave the group. Sabi ni Jenna Magbanwa, number 1 si Mamang Rose. Sa budget na 100 reals, mapapakain niya ang 100 katao. Wow! Gift niya yang parang si Lord nagmumultiply ang foods. Oh, ang galing naman. Sabi ni ako po, lahat ng recipe ni Mamang, masarap talaga kasi ako ang assistance niya lagi. Criselda Verame. Yes. Nakakatuwa naman. Mga ka-daily life sharing, hindi ba halata? Uy, bago makalimutan ng lahat, Ano po? birthday ng nanay ko. Kahapon nag-celebrate siya ng kanyang Ang birthday. saya niya, ang saya. Hello, happy birthday, belated mama. Yes, Ang I saya, love you, saya. Mama. Yes, bigla mong naalala. Siyempre. Sabi ni Richard, ang gusto niya daw ay minudo. Sige nga. Ngayon, ay magkwentuhan na tayo. Handa ka na. Handa na umiyak. Wala mo nang iyak. Nagsisimula pa Hindi lang pa po. eh. Oo. Ikwento mo nga sa amin, Ate Rose, taga saan po kayo sa atin? Sino po ang inyong mga magulang? At ilan po kayong magkakapatid? So ako po ay taga Maasim, Sarangani Province. So ano po ko si Manny Pacquiao, kalugar ko po. Si Senator. Sa Sarangani Province. Talaga? So ako po ay pinanganak sa Alabel, Sarangani Province. Pinanganak po ko sa Alabel. Tapos nag-transfer po yung mga magulang ko sa Maasim. At saka yung pangalan ng mama ko is Anita Urapa Bahit. So nandun po siya ngayon sa Maasim, Sarangani Province. Nakatira. Ilan po kayong magkakapatid? So 5 po kaming magkakapatid. Pero isang lalaki pero namatay na po siya. Matagal na po siyang patay.
Pang-ilan ka? Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid. Oh. Pero ang natira ngayon, 4 na lang po kami, puro babae. Oh, puro mga babaeng malulusog, Ayan po. pinagpala. Ayan, ang ganda nga naman. Ano po ang kabuhayan sa Sarangani? Ang kabuhayan po talaga doon is pangingisda. Oh, Yun po ang pangingisda. talaga. Oo, Yan opo. ba yung mga Kasi malapit po kami sa salmon? dagat. Opo. Talaga? Yan, tuna, yun ang Tuna. pinaka-ano namin doon. Oh. Pinaka-special na isda, yung tuna, mga lapu-lapu. Wow. Maraming iba't ibang mga isda. Mga pusit, ganun po. Talaga. Malapit po kasi kami sa dagat. Nakakagutom. Sabi ni Kenneth Ancheta Anday, "Go mamang, we love you." Ang dami mong anak ha. Mga 90% po sila tumatawag sa akin ng Mamang Rose. Talaga. Nakakatawa. Halos talaga. Kahit na matanda pa sa akin, Mamang Rose talaga tawag nila sa akin. Kahit na yung sa Goson Ladies, Mamang talaga tawag nila. Ang saya. Oo. Tapos nakikisali na din yung operation manager namin. Oo. Mamang Rose din nila ang tawag niya sa akin. Nako, sabi ni Jenna Magbanwa, Pastor Dong, Pastor Walter, Attorney Bern, eto, huwag tayong uuwi na, hindi natin ito natitikman. Sabi niya, ang kinilaw na tuna ni Mamang, makakalimutan mo pangalan mo. Buti na lang, nakasulat pangalan namin. Patikim naman nito. wag lang namang may makalimutan ng pangalan. Matikman natin ito mga pastor Hindi. bago tayo makauwi. Pwede na makalimutan ang sarili, wag lang ang pangalan. Kaya, ay, lalo wag naman, walang para kakalimutan. Kumain ka lang, kinalimutan na agad. Wag mo rin kakalimutan magpasalamat. Ibig sabihin nun, Pastora, makalimutan ang diet. Nako, sa Kasi yung Huwebes. sa Kinilaw po, Pastora, si Pastor Eddie lang talaga ang ginagawaan ko niyan kasi yun ang paborito ni Pastor Eddie. Saka yun, nakakitikim lang yung ibang member kasi binibigyan din sila. Pero actually, kay Pastor Eddie talaga ko yung ginagawa. Pastor Eddie, magpagawa ka naman ng matikman namin. Sabi ni Emerald Tamayo, good day, Pastor Dong, Pastor May, at sa lahat ng mga kaabangers. Daily live sharing worldwide. Wow. The peace of God be with us. Amen. Sabi ni Mia Ricafrente Garbes. Asawa ni Pastor Eddie. Sabi niya, uy, sa Webes, Ate Mia, ikaw ang aming guest. Napakaganda ng patotoo nito. Sabi niya, the best yan si Mamang. Galing mag-budget at magluto. Walang nagugutom kapag si Mamang ang nagluluto kasi gagawan niya ng paraan para makakain lahat. Kasi sa sariling bulsa niya nang gagaling. Grabe yan ha. Kahit hindi matutulog, basta matapos niyang lulutuin niya, you are a blessing, Mamang. Ay sabi ni Pastor Mary Ann, makalimutan na ang lahat, wag lang ang asawa. Pambihira yung pagkain na yan. Parang ayaw ko na yan tikman. Regalo nandiyan sa akin ito eh. Papa, ayaw kong kainin yan. Ayaw kong kainin. Pero gusto ko din. Nakakatawa. Hello, Tricia Cruz at hello kay Digna Pinili. Hello sa inyo dyan sa London. Sige nga, ituloy natin ang kwentuhan. Noong bata kayo, ano ang kabuhayan ng inyong mga magulang? Paano kayong itinaguyod? Yung bata pa po kami, ang mama ko kasi manicurista. Manicurista siya. Oh. May maliit na salon kami noon nung maliit pa kami. At saka yung sa kabilang pwesto, small restaurant din. Kasi magaling din magluto yung papa ko. Kaya pala. Yun po nagpabuhay. Iyan bang resulta ng parlor ni Mama, yung buhok mo na kulot-kulot? Ito po, Oo. Natural yan? pinakulot ko po, pero may kulot talaga to siya. Oh. At saka pinaretouch ko, ganun. Wow, ayos naman pala eh. Talagang iba ang may parlor. Okay, ikwento mo nga sa amin yan. Nung bata ka dahil manicurista, marunong magluto, meron kayong parlor, may tumutulong ka ba nun? O kayo magkakapatid? Hindi. Hindi. Ano lang? Hindi ko po gusto yung yung dalawang kapatid ko, yun ang tumutulong sa mama ko. Yung
mag-remove ng nail polish. Pero ako ayaw ko talaga yung maging manicurista. Kasi gusto ko laro lang ako ng laro. Ganyan. Tapos sa kusina, tumutulong din ako sa papa ko. So, mas gusto mo sa kusina? Opo. Talaga. Ayaw ko ng manicurista. Oo, ayaw mo. Sabi ni Kuya Rizal, Pastora, pwede na po palang i-welcome si Sister Rose sa The Hub Christian Ministry. Punta ka na raw sa Paranaque. Dahil sa sarap nagluto ang kumakain ay nagkaka-amnesia. Nakakalimot. Okay, sa madalit sabi, dahil nakagiliwan mo na magluto, magtinda-tinda, natuto din ka. Opo. Oo, natuto po ako. Talaga. Kwento mo nga sa amin yung journey nyo nung bata po kayo. Yung yung papa ko kasi. Pero actually po, hindi po talaga ako nakatira sa amin. Ha? Oo. Saan ka nakatira? Nakatira ako sa lula ko. Oh. Pero doon nakatira yung mga magulang ko sa Maasin. Pero doon ako nakatira sa lula ko. Tapos doon ko natuto din ako doon mag-help sa Ba't hindi ka kanila. nakatira sa bahay nyo? Gusto ko lang po tumira doon sa lula ko, sa Alabel. Doon po ako makalola nag-graduate. ka. Oo. Doon po ako nag-graduate ng elementary. Nung high school na ako, so naano ko ba na gusto ko nang tumira sa magulang, parang nauhaw ako. So umuwi ako sa amin. Nung hinahanap ko yung kalinga ng magulang, High school ka na? opo, high school. Meron talaga. Nag-decide na akong umuwi sa amin. Kakaiba, Pastor, ano? May magulang, nagtira sa lola. Ikaw may magulang, sa kalsada ka nagtira. hindi ka wagis. Iba talaga yung kwento mo. Iba talaga ang kwento mo, mahal ko. Hello kay Angel Mapala. Kumusta po kayo dyan? Okay, ikwento mo, nung bata kayo, so wala kayong kwento ng mga bata po kayo na nagtitinda kayo para lang kumita, pumupunta sa labas, yung katulad yung kwento kahapon ni Hindi po. Ate Madeline. Walang ganun. Ibig sabihin, naranasan mo kaagad yung buhay na masagana. Hindi naman po masagana kasi doon sa lola ko, yung simpleng buhay lang din ang naranasan ko. Pero hindi ko naranasan yung magtitinda. Hindi. Okay. Kumusta naman ang disiplina ng magulang mo o ng lola? Okay naman po. Madisiplina naman po siya. Pinapalo ka ba nun? Hindi. Hindi. Kasi, pag nag-uuto siya, Sinusunod mo? sinusunod ko naman po. Tapos, sabi siya, gising kayo ng alas 4 kasi magpapakain pa kami ng mga baboy. So, gigising naman po kami. Ayun po. Ay, iba naman. Ang bait naman palang bata ito. Mabait ang iniiwanan. Hindi. Namimiss. Mga ka-daily life Core of share. nature. Ha? Hindi, dito ka lang. Ay, kasi iwan ako yung hinahawakan ko. Okay, go ahead. Go ahead. Ano yung kasunod kong tanong sa kanya? Ay, ang tanong ko sa iyo, ano yung hindi mo makakalimutang kwento na nung bata ka? So okay, doon tayo sa lola mo. Yung po, Magagandang kwento. Magaganda at ang hindi nakakahiya ko din. makalimutan yung gusto ko ng sapatos. Gusto ko ng sapatos. Tapos, kasi naano ko sa mga classmate ko, marami silang mga sapatos. Tapos ako parang nagchinilas lang ata ako noon. Tapos gusto ko yung sapatos ng auntie ko. Tapos hindi ako nagpapaalam sa kanya. Kinukuha ko yun, sinusuot ko. Tapos nung nalaman niya na sinusuot ko, so parang nagalit siya sa akin. Tapos sabi ko sa sarili ko, pag lumaki ako, bibili talaga ako ng maraming sapatos. Sabi ko, kaya yung kahapon, naalala ko yung about sa sapatos. Tsaka ngayon, nagkatrabaho na ako, ang dami kong sapatos ngayon. Tapos sabi ko noon sa sarili ko, nung maliit pa ako, sabi ko, kung marami na akong sapatos, ipapahiram ko. Sabi ko, ngayon, pinapahiram ko na yung mga sapatos ko. Kasi ano yung gusto kong maramdaman na. Nangyari. Oo. Ang galing! Marami akong sapatos ngayon. Ang galing, di ba?
simpleng pangarap nangyari. Dahil, Natupad. oo, maganda talaga yung, Pastor, maganda po talaga yung kanyang puso. Oo. Kasi hindi siya naging maramot. Naranasan niya ang pinagdamutan, kaya sabi niya, pag nagkaroon ako, ipapagamit ko. Ibinabalik ba naman nila? Binabalik. Nung ibinalik, buo pa. Buo pa naman po. Malinis. Malinis, yan. Yes. Ayos naman pala yung pinagpapahiraman mo. Okay, saan po kayo ulit nag-aral ng elementary? Doon po sa Alabel hanggang, Alabel. opo, grade 6 ako. Awardee ka naman. Hindi naman po. Ano ang ginagawa panghatag og sapatos, mamang? Mamigay daw ng sapatos. Mamigay? Oh, Size? mamigay ka naman. Size 8. Uy! Magka-size kami. Ay! Ayaw ko mag-uwi ng sapatos. Panghatag pala yung mamigay. Nako, nakakatuwa. Size 8 daw siya. Pareho pala kami. Okay, sabi niya, mahilig ako sa sapatos. Damin din. Sabi ni Richard, kaya nga isang pares lang ang paan ng sapatos ninyo. 50 pares na. Ngayon, kung yung mga sapatos na pinamimigay natin sa mga missionary, ang daming naglalakad ng ebanghelyo ngayon. Yun. Okay, ituloy natin. Naku, magkababayan nga po kayo ng ating First Lady Imelda Marcos. Mahilig po kayo sa sapatos. Marami silang naalala ng dahil sa sapatos. Sa madalis, anong hindi mo makakalimutan kwento ng elementary ka? Oh, may best friend ka ba? Ganon. Marami na po ba akong mga best friend. Ang di ko makalimutan yung naglalaro kami. Kasi may, yung Bumba nga noon, di ba? Yung, Anong ganyan. Bumba? Deep well. Ano yan, Pastor? Deep well ba yan? Liliwanagin niyo yung mga sinasabi niyo. May biglang bomba Deep dito. well siya, Pastor, pero Poso. o puso yan. Tapos, naglalaro kami na yung nag-exercise ako ba, tapos nung nagaganon ako ba, yung ginanon ko yung katawan ko, so natumba ako. O, Nabagok ang ulo mo? Nabagok yung ulo ko. Tapos parang nakulaps ako. Yun ang hindi ko makalimutan Naimatay, talaga. Naimatay ako. Yun ang hindi ko nakalimutan sa mga classmate ko. No, nung elementary ka. Ayun ang Okay. hindi niya makalimutan. Meron ding nakaka-relate sa iyo. O sabi tuloy ni Pastor Merin, akala daw niya yung bomba na sumasabog. Di ba? Yung mga dialect natin magkakabaliktad Sabi ni Ate Sally, relate mat sa sapatos. Dati, nagkakaroon ako ng sapatos pero pinaglulumaan na. Inaayos ko na lang. Kaya sabi ko, balang araw, bibili rin ako ng sapatos na marami. Tama nga Pastor. Bakit ka, Pastor, may mga ganyan kaisipan ng mga tao? Yung pangarap mo noon, balang araw, Oo, balang kasi araw. ang tao, pastora, is subject to change. Mm. Oo, lahat yan. Subject ay mag-grow talaga siya, nature by nature. At yung mga pangarap na yan, pag yan ay nakasingit sa closet o cabinet ng puso, balang araw, kahit di mo iniisip, lulutang yun. Oh, kasi nandoon na yun nakasiksik yan doon Oh, yung nando doon, isang araw, pag nagkaroon ka, nalulutang yun. Lulutang yan. Kasi yan ang nature siguro ng tao. Kasi merong consciousness, may subconsciousness. Yan Doon yan nakasiksik sa subconsciousness. Kung sa cellphone pa, merong outback. May inbox, may outback. Oo, doon yan nakasiksik sa buhay ng tao. So normal talaga yun. Normal yan. Kaya pala ako, Pastor, hindi naman bagay ang pangarap ko. Ang pangarap ko ng bata ako, makapunta ako sa Washington, D.C. Sa Amerika. Alam mo ang pangarap ko? Napunta ako kay Dong Campoy, D.C. Nawawala pa yung Washington. Uy, meron. Ano ba? Napunta ka sa Washington Street. Ayan! Nakapagtira pala ako sa Washington Street sa may Pio del Pilar, Makati. Nakatira ako dyan sa Meron pinsan ako ko. din, di ba? Oo. Okay, ituloy natin. Nung high school ka, saan ka na nag-aral? Sa Maasim na po. Maasim na. Maasim talaga Sarangani pangalan ng lugar? Province. Oo, meron. Opo, mayroon po. Baka naman may matamis. Wala po. Oh, Maasim. Okay, kwento mo yung high school life mo, ate. So, nung high school ako, so doon ako nag-high school hanggang nag-graduate ako sa Maasim, Sarangani Province. So, naging athlete ako doon. Oh! So, ang gustong-gusto ko talaga yung larong softball.
Oh, Yun ang gusto ko. talaga. Naging catcher ako sa namin, sa team namin. Oo, galing. Nakapunta ako ng provincial meet. Oh, Kasi yun ang hilig ko yung... mabilis ka tumakbo. Opo, Hanggang ngayon, nakakatakbo ka ba? katakbo naman. Pero ang catcher kasi, nasa lang sa gilid ng taga ganyan, Nasa gilid lang, gaganon ka kasi. I-catch mo yung bola. Diba? Gusto ko. May sumusuporta sa akin, Washington Cubao, Pastora may visa free. Okay, ituloy natin. So, ano ang unforgettable moments mo nung high school po kayo? Unforgettable yung nagka-crush ako. Yeah! Tapos hindi ko na... Nagka-crush Oo, na. nagka-crush Hindi na ako. tinatanong na. Sige. Kasi nung elementary, hindi ko na-feel yung crush. Pero yung nag-high school, may nagustuhan talaga ako. Ilan taong ka nun? Mga 15 po. Ano nangyari doon sa crush mo? Nag-transfer kasi siya, hindi ko na nakita. Iniwanag ka. Di man kasi niya alam na crush ko siya, classmate ko yun eh. Di niya alam. Hanggang lumipat siya? Oo. Baka gusto mo bang malaman niya ngayon? Hindi po. Nakakatuwa naman. Okay, ang tanong ko ulit sa iyo, ano ang award mo noong high school ka? Ano po? Kasi sa by section namin, section 2 po ako, naging nagkaroon din ako ng top doon. Parang top 5 ata ako. Yung second year. Tapos hanggang naging third year, fourth year, nakasali ako sa top. Wow, ayos na, bumawi na. Bumawi. May JS ka na ba nung araw? Meron po. Naisayaw ka ba nung class mo? Naisayaw na. Ay hindi, wala kasi siya doon na. Nag-transfer Wala kasi kanya kasi ako na. doon. Oo. Nag-crash course si Crash. Sabi ni Kuya Roger Pavon, kasi idinasal niya na magkaroon ng sapatos kaya ibinigay ni Lord. Remember, whatever you ask, you will receive. Amen po ba? Kung ano ang lumabas sa iyong bibig, Tama. it will happen. Nakakatuwa naman. Okay, so, kung nakagraduate ka ng high school, Opo. nangarap ka ng mag-aral ng college. Nangarap po ako, gusto kong mag-midwife, kaso lang, nung fourth year na ako, yung malapit ng mag-graduate, nag-asawa ako agad. Opo. 18 years old po ako nun. Tapos? Nung nag-asawa ako, Sandali. Nung una crush pa lang nagpaligaw ka muna naman bago nag-asawa? hindi kasi Hindi ka nagpaligaw? first love ko yung asawa ko eh. Siya yung unang boyfriend ko. Tapos, saan mo siya nakilala? Doon, kasi lang po, kasi malapit lang po yung mga bahay namin. Hindi naman Opo. mga 5 minutes, gano'n yung. So, nagkakilala kami sa yung sa lang namin, sa lugar namin. Tapos, bumibisita na doon siya sa amin. Ganun po. Hindi mo siya kaklase. Hindi po. Kasi public school ako siya, Notre Dame. Saan mo siya nakilala? Doon lang sa namin, sa lugar lang namin na malapit sa... Niligawan ka niya o niligawan mo siya? Pumupunta po siya sa amin. Tapos, Hanggat nag-asawa kami. gaano katagal kanyang niligawan? Mga lang po, mga 1 year ata. Ano ang kanyang katangian na siya yung nagustuhan? Kasi siya, medyo macho, ganun. Wow. Para siyang si Macho? Machinuri. Kasi para siyang artista. Matipuno. Tapos medyo kulot yung buhok niya. Gusto ko yung mga kulot na buhok. Na-attract sa kulot na buhok? Sino sa inyo dito ang na-attract sa wala ng buhok? Nakaka-attract, may pogi points pala yung mga kulot ang buhok. Sige, kwento mo nga sa amin. Sabi ni Ate Jonalyn, para daw si Machete. Kaya mo nagustuhan. Kwento mo nga sa amin, Ate Rose, yung bakit agad-agad kang nag-asawa nang hindi ka pa nakagraduate ng high school? Nabuntis ka ba? Hindi po. Hindi po ako nabuntis. Nakasal kayo agad? Hindi po. Hindi kayo Oo, nagkasal? hindi. Nag-live-in pa po kami ng 2 years ata. Oo, tapos? Pero nung nag-graduate ako, kasi
naka-stop ako ng pag-aaral eh. Oo. Fourth year. Pero Mm. sinabi ng teacher ko nga, kailangan mong bumalik kasi ano ka sa top 10, sabi niya. Sabi ko, gusto ko din teacher bumalik kahit na hindi na ako makasali sa top 10. Kasi gusto ko din makagraduate kahit na high school man lang. So kaya pinayagan ako kasi no, nahiya na akong bumalik kasi nag-live-in na kami ng asawa ko. Nahiya na akong... Anong reaction ng mga magulang mo nung nakipag-live-in ka tapos hindi ka nakagraduate ng high school? Wala lang po. Wala man lang. Yan ba yung time na sinasabi mo na na-miss mong bumalik sa pamilya mo? Opo. Yun po. So, ibig sabihin, ang dahilan na nag-live-in ka, umalis ka sa lola mo? Hindi po. Hindi naman. Decided ko talaga na yung gusto ko nang magkapamilya. Batang-bata, okay. Kumusta naman yung journey ninyo ng iyong asawa? Nagkaanak ba kayo? Hindi po kami nagkaanak. Hindi kayo nagkaanak. 17 years of marriage po. 17 years of marriage. Until now, 17. Hindi po. Hindi. Noong 2003 or 4. Hanggang doon lang. Huminto ang pagsasama nila 17 years. 18 plus 17. Patindi nito ha. Bakit po? Anong nangyari? Bakit? Ang MU mo pa naman ay maaga kang umibig. Tapos 17 years na ang inaabot. Ano kaya ang sinapit niya? Ano nangyari, te? So, noong 2005, may binigay na baby sa amin, yung kapatid ko. Yung bunsong kapatid namin. So, sabi niya, ate, parang hindi ko kayang buhayin yung anak ko. So, 1 month old yung anak niya. Parang hindi ko kayang buhayin yung anak ko, so ibigay ko sa inyo to. So, bilis kong nakakuha sa bata. Okay, sige. Amin na to. Kasi hindi ka nagkaanak. Opo. So, gustong-gusto din ng asawa ko na kahit adopted man lang. So, kasi yung bata hindi pa na-rehistro. So, Talaga? pagkabukas, pinarehistro ko agad sa Bilis. munisipyo. Wala, hindi man lang sila nagtanong nga. Kailan ka na nga nagtanong sila kailan ka na nga. Sinagot ko naman, 2005, December 29. 2005, ganun. Di sinulat din. So, apelido talaga namin yun. Wow, ang bilis nung araw, ano? Tapos, anong nangyari? Bakit inabot lang na 17 years? Anong taon na ngayon? Kasi po, Anong nangyari? isa lang po kami. Isa lang ang naging anak ninyo. Isa lang ang naging Sa anak legal? namin. Oo, sa legal. Naghiwalay kayo dahil? Naghiwalay po kami kasi nagkaroon siya ng ibang babae. So, Broken heart. Tapos po, so ikwento ko po yung nangyari. So, I think 2,000, 2 taon yung anak ko, 2 o 3 taon. So, may batang babae na gustong tumira sa amin. Sabi niya, ate, gusto kong tumira sa inyo kasi lasinggero man yung mga magulang niya. Tapos, gusto daw niya makapag-aral. So, sinabihan ko yung asawa ko na, sige, gusto mo bang tumira siya sa atin? Bali, working student, ganun ba? Tapos, Ilang taon siyang dumating sa inyo? mga 9 or 10 years old. Okay. So, nakatira siya sa amin. So, ilang taon din nakatira siya sa amin, pinag-aral namin. So, dinadala ko din sa church kasi nag-church na ako noon sa Foursquare Gospel Church. So, dinadala ko siya doon. Hanggat dumating sa punto na hindi ko pala alam na may relasyon pala sila. May relasyon silang dalawa. Nung nagkaedad na siya ng 17 years old. Nakatira siya sa amin mga 9 years din ata or 8 years. Hindi mo alam na may relasyon sila? Hindi ko po Kabahay talaga mo? alam. Hindi ko Kabahay talaga mo? alam. Hindi mo naman lang naramdaman na may nangyayari sa loob ng bahay mo? Kasi wala Nasaan akong ka ba? naramdaman kasi siyempre parang anak na namin eh. Yun din ang iniisip ko na para ding tinuturing na niyang anak din yung alaga namin. So dinadala ko sa church. Ang Tapos, sakit nun. So nung nagkumpisal na sila sa akin na
Na hindi mo sila nahuli. Hindi po talaga. Paano mo Ay, yung anak ko nalaman? lang isa na alala ko kasi 3 years old na siya. Sabi niya, Mama, si nanay at tatay man tawag niya. Mama, si nanay at si Auntie Leslie at saka si tatay nag-love making, nakita daw niya. Sabi ko, hindi, ano mo lang yan, yung panaginip mo lang yan. Di, sinabihan ko silang dalawa, oy, parang joke ko lang ba? Oy, sabi ni ang palayo ng anak ko is instant. Kasi instant siyang dumating sa amin. Instant yung palayo ko sa kanya. Oy, sabi ni instant, nag-love making daw kayo. Tapos sabi ng asawa ko, yung sabi sa'yo, pataka lang na siya. Yung ano yung sa Tagalog, Pastor? O kunwari lang yan siya. O panaginip lang niya yan. Sabi ng asawa ko. Tapos tumahimik lang yung babae. So, wala talaga, hindi talaga ako nag-isip ng negatibo sa kanya. Kasi, dinadala ko yung sa church eh. Oo. Linggo-linggo nag-church kami. Linggo-linggo nag-church kami. Tapos, kung may prayer meeting kami, dinadala ko yun din yung babaeng yun. Oo. So hanggat sa dumating talaga ang time na nagsabi sila. Kasi naano ko kasi, Dumating bakit ang siya, mga sila. kasi nasabi ko, bakit ka nagkasakit? Kasi Yung with siya babae? oo. Oo. Bakit ka nagkasakit? Nagsuka-suka siya. Oh. Tapos masakit daw ang puso niya, hindi siya makapunta sa school kasi masakit ang ano niya, ang tiyan daw niya. So, ako naman, so okay, magpahinga ka lang kasi nasa school canteen ako. So, kung nasa school canteen ka, so kailangan mo mas maaga ka pang pumunta doon sa school canteen para i-display yung mga panindan mo. Kung maaari, alas 5 pa lang, andun ka na. Kailangan mauna ka sa mga estudyante kasi pagdating ng mga estudyante, kahit na wala pang flag ceremony, bibili na yan sila. So, kaya mauna ako doon. So, wala lang sa akin hanggat na-admit siya sa hospital. So nagtataka lang ako, bakit ang asawa ko ang nag-asikaso doon sa hospital. Hindi man lang ako sinabihan na-admit na pala. Oh, anak nga tinuring nga na anak eh. Oh. Tapos, yun ang nangyari. So nagtataka na ako doon na bakit siya ang nag-asikaso doon. Nang sa isip ko, nandun siya sa trabaho niya. So, yun pala, tinawagan niya yung asawa ko na magpa-admit siya doon sa hospital. So, pagkabukas, nagtataka ako, bakit? Di ba sa hospital, ano yun yung urine mo, i-check yung urine mo. So, malalaman doon kung buntis o hindi siya na-check. Hindi siya na-check, kaya pagkabukas, doon na sila nagsabi sa akin na umamin. Nako, maraming nagsabi na, oh my God, nakaka-broke talaga ang iyong MU. Maagang umibig, maagang inagaw, at ngayon ay maling ugnayan. Nakaka-broken hearted naman yan. Shout out sa mga tatay, oh. Kaya nung may katulong kami, pinapaalis ko pag umuwi si Samuel. Si Samuel na naman. Samuel ka talaga. Pagkatapos, the following day, na paglabas ng hospital o nasa hospital pa, inamin. Oo. Anong reaction mo? Sabi ko, sinong ama? Sabi ko, sinong ama? Hindi naman kita pinapalabas ng mag-isa. Sabi ko, kasi palagi kitang kasama. At saka wala namang bumibisita dito sa bahay na manliligaw sa'yo. Sabi ko sa kanya, sinong ama? So sabi niya, yung driver daw ng yung driver ng van, sabi niya. Di na umiyak ako kasi ang sa isip ko, pinagkatiwala to ng magulang sa akin. Tapos dito sa sa bahay ko na buntis. Kasi ang promise ko talaga sa magulang niya na hindi siya maganyan, hindi mapapahamak. So tapos sabi ko, so ibig sabihin inamin lang nila na buntis siya, pero hindi inamin na asawa mo ang tatay. Oo, hindi pa inamin niya. Hindi pa niya inamin. Ibang lalaki ang inamin niya. Iba pa. Pero nung i-analyze ko na yung
Pangyayari. Pangyayari. Ah. So, kasi imposible. Sabi ni Pastora Mega Bawa, matinding ugnayan, lihim na lihim. Smooth, Sabi ni smooth. Pastor Marian, huwag nang magkatulong para walang kaagaw. Huwag mo na kayong nagagalit. Hindi pa kami tapos nagkwento dito. Hindi ko siya tinuring katulong sa bahay namin kasi Oo. parang ang turing ko talaga anak. Kasi syempre nga magka 10 years old. yun. 9 eh. Oh, 9 or 10 years old. Oh. Tapos, nung nangyari yun, Oh. inanalyze ko, hindi ko naman siya, kung magpunta siya sa church, kasama ako. Mga young people, kung pupunta siya ng church, siguradong andun siya sa mga young people, sabi ko. Oo. Tapos, niisip ko talaga, sinong ama, sabi ko. Yun Sa yung driver niya ng van. Oo. Oh. Hindi ako maniwala, Pastora. Hindi ka maniwala. Oo, nung time na yun. hindi Tamang talaga duda na, ako- nagdududa ka na. Nagdududa na talaga. Tapos? Pinuntuliya ko talaga yung asawa ko. Ginanon ko talaga siya. Ikaw ang ama. Oh. Sabi ko sa kanya, ikaw ang ama. Oh. Tumahimik siya. Oh. Tapos, mula noon, huli na siya. tumahimik pa. Tapos, Pero sabi niya, punta tayo sa church niyo. Oh. Sabi niya. biglang nagsimba. Oo, punta tayo sa church niyo. Doon pala niya sinabi na sa harapan ng pastor namin na binantis niya yung alaga namin. Grabing iyak ko noon. Grabe. Lumuhod talaga ako, Pastora. Sabi ko, Lord, napakasakit naman ang nangyari sa akin. Sabi ko, lumuhod talaga ako. Lord, napakasakit na nangyari sa akin. Kulang ang isang box ito. Kailan ba nangyayari yan? Dapat tinawag mo ako. Kasama mo ako. Lumuhod talaga ako sa Panginoon. Tapos, Grabing luhod ko. Halos humiga pa talaga ako. dahil Yung lumuhod ako sa Panginoon talaga, Pastor. masakit lang ngayon. Sabi ko, pareho ko silang mahal. Oo nga. Both side, mahal ko siya kasi alaga ko siya. Kailan ko siyang alagaan kasi kung nandun siya sa poder ng pamilya niya, wala siyang kinabukasan. Kaya nga, totoo yan. Tsaka mahal ko din yung asawa. Mabait man din yung asawa ko. Natural. Binayaran ka, hindi para pakialaman ng asawa. Lek. Tapos, hindi ko na naman yung tatanong ko. Basta, sabi ni Pastora Mega Bow, minsan parang kasalanan mo pa at asawa mo, gumawa, iisa kayo. Gagalit ka. Tama. Sabi Ikaw pang may ni kasalanan. partner, naiyak na ako, natatawa dahil sa reaction mo. Ano ba yan? Masakit mo talaga, nakakaya. Buhay pa ba yun? O tapos ano nangyari? Nung nagharap kayo kay pastor, ano nangyari? Matalino yung asawa mo, humarap pa sa pastor para umamin na. Oh, nauubos na yung Yun, tissue yun. ko. Tapos, Yun, umamin siya. Tapos, umuwi kami sa bahay, nag-usap kami. ah, Tapos, pinabarangay siya kasi sinabihan ko na yung pamilya na yun ang nangyari. oh, naku. Tapos, sinumbong ko sa pamilya na yung asawa ko ang ama ng yung asawa ko ang ama ng nabuntis na anak niya. Tapos, pinabarangay siya. Tapos, pumunta naman din ako doon kasi gusto nilang pasuportaan. Oo. Oh, yun ang start na pinasuportahan. So pumayag din ako kasi gusto ko, siyempre responsibilidad niya yun eh. Nakabuntis siya. So responsibilidad niyang suportahan. So sabi ko, o sige, papayag ako na magsuporta yung asawa ko. Pero ayaw ko silang makita na magkikita uli, sabi ko. Oo. Kasi kahit na sabi ko, kahit na nabuntis yan, may good future pa rin yan. Yun, sabi ko. Naku, sandali, sumasagot si Jonalyn eh. Sabi niya, humarap pa sa pastor ha, para hindi mo rin mapaghahampas. Matalino ang asawa mo. O, tapos sabi niya, Salve, sabi ni Salve, mga babae, huwag niyong aalisin ang paningin niyo sa mga asawa. Huwag kayong kukurap. Huwag daw kukurap. Pambira. Kabahay mo na. Hindi mo pa alam. Wala ka man lang narinig. Hindi mo man lang napansin. Sabi ni Jenna Magbanwa,
Natawa ako sa tanong ni Pastora Meg. Opo, buhay pa po, Pastora. Buhay pa pala. Ay, inisip mo pa rin yung kinabukasan niya. Sinaktan ka na niya, ha? Sinaktan ka na niya. Sa gitna ng nasaktan ka, iniisip mo pa rin ang kinabukasan niya. Winasak ka nga niya, eh. Sobrang pagka-broke. Ano ba tawag dito? Lord, patawarin mo ako. Hindi yata katalinuhan to, eh. Parang katangahan na to. Sorry, ah. O, ngayon ano nangyari? Ay, nako. Hindi ako natutuwa sa narinig ko. Yun po, nagharap sa barangay. So, nagpirma. Na hindi sila magkikita. Hindi magkikita. Oh, tapos? Pero yun nga sinasabi ko kanina, isang bubong pa rin kami, nagkaano pa rin kami, nasa isang bahay pa rin kami, pero nakikita ko na talaga siya na parang cold na siya. Yung feelings niya, cold na. Siya pa ang lumamig sa'yo? Siya pa ang lumamig. Tapos, Siya pa ang lumamig. Sabi may ni Flor de nagsumbong. Grisa Rojas Doker, ang tawag daw sa'yo, martir! Sabi ni Pastor Mega Bawa, tumalon ka pa sa building. Wa, epek. Bakit niyo po ba sinasabi Mega Bawa na tumalon sa building? Ikaw ba yan? Teka. Ano reaction mo? Hindi ka nagwala, nagdadapa, ganun ka lang ginawa mo. Tapos punta kayo ng barangay. Umiyak Oh, talaga. ngayon, sige, tuloy natin. tapos nung sa barangay na, Na, lumamig. Oh, pirmahan. na Nagpirmahan. nagsuporta siya, tapos umuwi na kami sa bahay. Tapos umiyak talaga ako, nag-usap kami, umiyak din siya. Nangingi siya ng tawad sa akin. Humingi siya ng tawad. Tapos umingi ng tawad, sabi ko sa kanya, so kaya pa ba natin i-resolve yung ano natin, marriage natin? Sabi niya, "So, dito pa rin naman ako sabi niya. Dito pa rin naman ako, tayo pa rin, sabi niya. Tapos nung lumipas ng mga ilang weeks, kasi papanganak na yung babae Oh, O lumipas ng mga ilang mga weeks. anak na. Sandali. Kasi may hindi makaget over dito. Ang sabi ng Batanggay niya, hindi ko po yata kagaya kong Batanggay niya ang ginawa niya. Lalabas ang aking balisong niyan. Idinagdag ko lang yung balisong. Lalabas ang pagkabatanggay niya ko kapag ganyan. Ay, nako. May tanong dito, Pastor Dong. Bakit ganyan? Mga Christian yan. Isinasama mo pa sa church ang babae na yon at ang asawa niya nagawa pa rin nila yon. Bakit ba ganon, Pastor? Oo, kasi yung gusto kong malaman ninyo ito mga kaabangers kasi ang kasalanan walang tinatangi, walang pinipili. At kapag yan ay pinayagan ng tao, yan ay talagang walang sasantuhin. Sabi ng Romans 7 verse 14, sabi niya, hindi ko maunawa ng aking sarili. Kasi sabi doon na ang spiritual, 'di ba? Lahat ay spiritual. At dahil diyan, sabi ni Pablo sa Romans 7 verse 14 to the following, sabi doon yung kasalanang ayaw kong gawin, yun ang aking ginagawa. No? Kasi bakit? Kasi kung makikita nyo po na bagamat ako'y tao, sabi niya, ngunit ako'y alipin ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po ay aktibo. Ang kasalanan ay buhay. Ang kasalanan ay nang-aalipin niya. Kaya sabi ni Pablo sa kanya nung siya bago pa lang sa Panginoon na itong mga panahon na yan. Sabi ni Pablo, may sa verse 23, no, 21 to 23, hindi na ako ang may kasalanan noon, kundi yung kasalanang nananahan sa akin. So ang kasalanan, active and alive yan. May puwersa yan. At kaya sinabi ni Apostol Pablo, bagamat ako may iniisip, ngunit yung aking iniisip ay salungat sa aking nararamdaman. Salungat sa aking nararamdaman. So, ibig sabihin noon, yung kanyang katauhan, wala po talagang magawa. Tama. Kundi sabi Fallen niya, nature. sabi niya doon sa
Romans 7:24, sino kahabag-habag ang kalagayan? Sabi doon, kahabag-habag ang kalagayan ko. Sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito? Katawang ito kasi ito yung kasalanan ang namamayani na ngayon. Yun yung fallen nature. No? Yung fallen nature kasi kahit pinatawad ka na, born again ka na, ang fallen nature 24 hours yan na tumatrabahong ibagsak ka niyan. Ang tawag niyan fallen nature. Kaya ang fallen nature, kaya merong tinatawag na fasting, may tinatawag na maturity yung sinasabi. Kasi hindi ibig sabihin lisensya na kapag ang tao ay na born again o naging Christian o mananampalataya ay siya ay Libre na. libre na. Tama. Kasi ang kalaban hindi kasalanan. Yung fallen nature na may appetite yan. Yung vulnerability. Yung vulnerability. May appetite yan na laging ihilain ka niyan sa appetite na makamundo. Sa bagay ate, hindi lang naman ikaw, si David nga eh. Oo. Diba? Tapos ngayon, Sige. sabi ni Pablo, Si Haring David. sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na unti-unti, hindi biglaan, unti-unti na nagdudulot sa akin ng kamatayan. Yung kamatayan doon, hindi mamatay ang katawan. Ang kamatayan doon, yung mamamatay, yung appetite mo sa langit. Mawawala yung appetite mong magtamad ng manalangin, tamad ng wala na yung joy. Ang tawag niyan sa Proverbs 14:14, backslider in heart. Ang backslider in heart, pwede pa rin magsimba pero nakalublob sa kasalanan. Wala na yung joy, kundi ang tawag niya na ay form of godliness na lang. Iyan ang napaka-dangerous na state na kalagayan. Yung nandoon ka sa church, di ka nagsisisi, di ka tumatalikod. Yun ang matindi doon. Pero nandoon ka pa rin. So, iyan ang isa sa di ngayon maintindihan ng mga tanong na pupunta pa sa church siya na kasi ang kasalanan ay active and alive at kaya kang alipinin yan, may gravitational force yan na laging nag-aalok sa'yo, gawin mo to kasi yung katawan ay hindi po naboborn again. Laman eh. Ang laman hindi naboborn again. Ang hilig walang katapusan. Hilig kumain. Hilig din yun. Basta lahat iba't ibang klaseng hilig. At yung hilig na yan, pwedeng mawala ang appetite mo sa langit. Pwedeng mawala ang appetite mong sumunod sa Diyos. Pwedeng mawala yan anytime. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:17 na ang kalaban ay nandyan lang sa tabi. Ayan yon. Kaya nga, mga kaabangers, sabi ni Pablo, sino ang magliligtas sa akin sa katawang ito na unti-unti sa akin nagdudulot ng kamatayan? Sabi ni Apostol Pablo sa verse 25, salamat sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang sagot ng aking kalayaan. Yan. Talagang ang tawag dyan ay yung human moment na bagamat lumalakad nga, no? Pero sabi ng Romans chapter 3 verse 23, all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat talaga tayo ay nagkasala. Kaya kailangan natin ang mercy and grace ng Panginoon. Alam mo, ate, merong hindi makaget over. Ba't daw hindi mo ipinabarangay ang asawa mo? Ay, yung babae. Ba't daw hindi na lang yung babae pinabarangay mo? Nasa barangay ka na raw. Ay, mahal niyo. Ay, hindi mo raw ipinakulong sa barangay. Sabi pala ni Kasi Clarizal. inano ko yung pagka-Christian ko eh. No. Kasi, di ba, pag pinabarangay mo sila, ipakulong mo sila. So, saan yung forgiveness mo? Oo nga. Di ba? Lalim na na. Ay, salamat sa Diyos. Sabi ni Criselda Verame, Mang, mas mabuti ng single mom, walang problema. Ibuhos na lang nato atong paghigugma sa atong mga anak ug sa Panginoon. Yun. Yan, hello, Jufe Lazaro de Venecia. Sabi niya, Pastora May. Anong ibig sabihin dyan? Sabi ni Clefton Manila, lahat po talaga tayo ay kandidato ng pagkakamali.
No one is excused. Yan. Okay, ituloy natin. Ano yung kasunod na pangyayari, di ba? Manganganak na kamo siya. Nung tuloy. ano, Nung manganganak na. nanganak na siya. Sa madalit sabi, pinalabas mo sa bahay yung batang babae. Opo, binigay ko na siya sa mga magulang. Yung batang babae. Opo. Ano naman ang ginawa mo sa asawa mo? So patuloy pa rin kami Na magkabahay. Oo, magkabahay. Mm. Tapos may Hirap yan. mga kaibigan ako nagsasabi kasi yung isang kaibigan ko taga-alaga siya doon sa beach resort namin. Sabi niya, "Uy, nakakita ko yung asawa mo dito kasama yung babae." Oh. Sabi niya. So tumahimik lang ako tapos Hindi huminto. hindi pala sila huminto. Oh, tapos? Tapos, umuwi ako sa bahay. Sabi ko, yung kalmado lang ako. Sabi ng classmate ko, yung friend ko, nakita daw kayo sa beach kasama yung babae. Oo. Sabi niya, hindi. Nasa laod ako. Paano ako pupunta sa beach? Sabi niya. So, wala lang yon. Nakaraan na naman. Sabi yung yung kaibigan ko, yung yung kaibigan ko na kapitbahay nila, kapitbahay na pamilya ng babae, yung asawa mo nandito sa sa bahay ng mga magulang ng babae. So, pagkabukas na naman, kinikip ko lang yung kalmado lang din ako. Nagsabi sa kanya, sabi ko sa kanya, "Tay," sabi ko, nakita ka, nandun ka daw sa bahay ng pamilya ng babae Sabi ko, "Di ba pinag-usapan na natin yan?" Kaya nga, Baka pinapasyalan yung anak. sabi ko sa kanya, Kasama na yung nanay. buntis pa yun, hindi pa siya nanganak. Di pa. O tapos? Tapos sabi ko sa kanya, "Di ba pinag-usapan na natin yung sa barangay na hindi ka pwedeng makapunta doon sa magulang ng babae. Pinayagan ka pala nila." Oh. Sabi ko, hindi siya sumagot. Siya sumagot sa akin. So, ano pa rin, nasa bahay pa rin kami hanggat nung may time na nag-pray ako, "Lord, kung i-release ko yung asawa ko sa kanya, so bigyan mo ako ng sign." Sabi ko, akong iyak. "So bigyan mo ako ng sign." So, 3 months kong pinag-pray kay Lord na bigyan niya ako ng sign. Tapos, ang sign na yun yung may nag-whisper sa akin, party yun ng pamilya ng asawa ko. Sabi niya, sabi na, "Pumunta ka sa pamilya ng lalaki, ng babae. Andun yung asawa mo." Dala-dala ko yung anak ko. Tapos pumunta ako sa bahay ng pamilya ng babae. Tapos malayo pa lang narinig ko na yung boses ng asawa ko. So, pumunta talaga ako sa bahay nila. Sabi ko sa mga magulang, "Di ba may pinag-usapan tayo na sa barangay na kahit anino ng asawa ko hindi makapunta dito? Ba't nandito yung asawa ko?" Sabi ko, "Ba't nandito ko?" Tapos? Kung tinolirit niyo pala yung yung ginagawa ng anak niyo. Tinanggap niyo yung asawa ko sa maling ginagawa. Sabi ko sa kanya, sa kanila tumahimik yung mga magulang. So ngayon nakita ko na yung asawa ko dito. Ibigay ko na siya. Ibigay ko. Sabi ko, inano ko siya, nirelease ko siya sa harapan ng mga magulang. Oh, grabing sakit nun. Sabi ni Salve, matigas ang mukha ng asawa niyo. Inap! Tindi naman to si Salve. Albe, harang dami mong hugot. Sabi ni Flor de Lisa, napakasakit po niyan. Manganganak ng babae ng asawa mo. Relate po ako dyan. Sabi ni Salve, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo ang asawa mo. Salve, bumalik ka nga sa new beginners class. Sabi ni Kuya Rizal, praktisado na po ang mister ninyo ha. Sabi na po sa 11th commandment, huwag kang aamin. May 11th commandment pala. Balik ka rin sa new believers class. Ibinigay ang asawa. Oh no, di ko kayang ibigay ang asawa ko over my alive body. Hindi dead body. Paano Siyempre, pag buhay ayaw pa. na ng asawa? Ayaw na. Oh, tapos, ano nangyari? Teka, ha? Etong
si Atty. Bern, ang haba ng sulat, ibasahin nga natin. Nagmamahalan talaga silang mag-asawa, ramdam yan ni Sister Rose, kaya nakapagpatawad siya. Hindi siya nagpatawad, pinamigay niya. Kaya nga hindi niya talaga nahuli o nararamdaman kasi itinago talaga ng lalaki para hindi siya masaktan. Kaya lang, nabuntis eh. Tapos nung nabuntis na attractive masyado si lalaki yung paparating ng anak niya, mas lalo siyang nahirapan na maging faithful sa marriage niya. Nako, sabi ni Ate Sally, grabing pagpaparaya. Nako, no, sis, kung sa akin pa nangyari sa lumang buhay ko, 6 feet below the ground. Dahan-dahan na kayo. Sabi ni Clepton Manila, konsentidor yung magulang ng batang babae. Nako. Sabi ni Mary Ann Gamad Ebreo, nakakaiyak naman si ate. Ipag-pray mo na lang na magbago siya. Ang sakit naman nun. Kung wala sa Panginoon, nagsabong piho. Buti na lang nasa Panginoon si ate. Kasi kung wala ka sa Panginoon, kaya ko yung ipakulong, di ba? Oo. Ituloy mo. Nung ipinamigay mo, anong nangyari? Umuwi na kami sa bahay. Nung ipinamigay mo, bumigay naman. So naiwan siya doon sa Nagpaiwan. Nagpaiwan siya tapos umuwi Gusto siya niya. sa bahay. O tapos, So nag-usap kami. Ako na kasi ang nag-design. Bumigay. pagdating niya sa bahay mo, naka-empake na damit niya. Parang pinapanood ko sa pelikula yun eh. Ah? Ikaw nagparaya. Ako nagparaya na po. Ay! Umuwi ako sa amin. Oh. Umuwi na po ako. Dala ko yung anak ko. Iniwanan mo yung bahay. Iniwan ko yung bahay namin. Ibinigay ang asawa. Binigay pa. Iniwanan ang bahay. Iniwanan ko. Ang lupit. Ilan pa kaya ang babaeng katulad nito? Lord, magparami ka ng ganitong babae. Kasi, Ay, nako, iniwanan ang bahay. tinding puso. Yung bang bahay na yun ay bahay ninyong mag-asawa? Opo, pero maliit lang po bahay namin. Oo, pero kahit Pero naman bahay yung yung bahay bahay niyo niyo. pa rin. Oo, bahay namin yun. Bakit naisip mo na ipamigay na lang ang asawa? Pati bahay iniwanan mo? Kasi po, siyempre, nag-decide na ako eh. So, siyempre, nung bahay na yun, maalala mo yung Oo. mga nangyari. Oo, naintindihan ko po kayo. Hmm. Kung gusto niya ng kalayaan, mami, lumaya na siya na lang lubos. Oh, para Lubos, hindi niya na lubos. makita yung kwarto. Naku po. Ibinigay na ang hari at ang palasyo. Ay. Sali ka talaga. Pag ikaw talaga sumali eh. Pati si Jonalyn eh. Born giver ka po. Sabi, ito si Salve. Si Salve. Ano? Binabaril na po ang mga martir sa luneta. Sabi ni Atty. Bern, yan naman ang hindi ko na kaya. Lumayas ka. Ipinamigay na eh. Pati bahay ipinamigay eh. Alam mo ba, Pastor? Pinamigay ang hari at Yung ulo. Kasi po yung bahay namin, yung lupa na yun, siyempre sa pamilya niyo yun eh. Kaya kailangan ko talaga. wala ka talaga. So wala kaming yung Oo. sa amin talaga. Mana ang pamilya. Oo, sa pamilya. Nako, sabi ni Clefton Manila, Uy! Grabe! Parang naka-jackpot yung asawa niya. Kahanga-hanga po kayo, ma'am. Sa pagpaparaya mo, ikaw ang nakalaya. Naku, may nakaka-relate sa iyo. Sabi ni Maria Priscila Eugenio, Hirap nito. ganun po talaga kagaya sa akin. Iniwan na kayo may kaya kahit alam ko may iba ng babae at buntis pa at may nakakita ng kapitbahay, hindi ko na siya hinanap. Inisip ko palakihin ang mga anak ko kaya salamat sa Panginoon sa mami ko na kasama ko sa pagpapalaki sa mga anak ko. Pero napatawad ko na siya. Dito po sa Amerika, kapag may namatay na kapamilya, iniiwan ang dating bahay para hindi na maalala yung pain. Para po kayong taga-Amerika. So, ano po kami, nag-last po din na kami ng Ano? 1 year. Yung mula nung nangyari, so nakatiis ako ng 1 year sa ano na. Isang taon pa. Isang taon Oh, pa. tapos para Naglagay ka pa ng grace period. Oo, totoo yun, Pastor. Tapos, So 1 year. Kaya yung hiningi ko yung sign ni Lord na 1 year na yun. So yun ang hiningi ko na sign. So umuwi ako sa amin. So nung time na yun na umuwi na ako sa amin, yung eldest sister ko, older sister ko, may
small parlor siya. Ah. So, sabi niya, para hindi ka maboring dito sa bahay namin. So, para hindi ka palaging iyak ng iyak. So, matuto ka. Kasi hindi ako marunong ng manicure. Ah. Kasi di ba yung sinabi ko na hindi ko yung ayaw ko yun. So, doon ako, taga-remove ako ng nail polish. Oo. Taga-pusher lang ako. Opo. Step by step yung Oo. pinag-aralan ko talaga kay sabi niya para hindi ka sige iyak ng iyak doon sa bahay natin, so mag-practice ka. So nag-practice talaga ako doon sa mga client niya, pero habang ka-practice tumutulo yung luha ko. Siyempre emotionally Yeah, ang sakit hindi madali talaga. yun eh. Oo, hindi madali, pero dinideclare ko na kahit na Lord, kahit na nasasaktan ako, pinapatawad ko sila. Oo. Kasi forgiveness, yung magbigay ka ng forgiveness, proseso din yan, hindi yung instantly, Yeah, totoo di yan. ba? Totoo. Kahit na yung naghiwalay na kami, Tao. so nakikita ko sila, siyempre buntis, kailangan sila maglakad. So ako noon, pupunta ako ng plaza namin doon sa Maasim. So nag-walking ako. So nakikita ko sila, so nasasaktan ako. Umuwi ako agad sa bahay. Lumuhod ako sa kay Lord. Sabi ko, Lord, nasasaktan ako. Sabi ko, Sakit talaga. sabi ko, Lord, nasasaktan ako. Walang kasi. Ang hirap na. Yung namatayan ka, inilibing ilang araw lang. Oo. Ito nakikita mo pa, tapos nabuntis pa. Oo. Tapos, Yun parang ang proud nangyari. pa sila. Parang proud pa. Oo, totoo yun. Oh, Proud pa sila. Ang malaki pa na. Ang Parang sakit okay. niya. Oh. Sige, kaya mo pa. Yun. Yung time na yun na nag-practice talaga ako ng... Inom ba tubig? Meron ako dito. Kaya mo gusto. pa? Kaya mo pa. Ngayon, anong kasunod na nangyari? Kaya mo pa. Sige. Doon ako natutong mag-manicure, pastor. So, kasi sabi ko, may ano na ako may plano na talaga ako na mag-abroad. Yun ang ano ko. Okay. So, hindi pa na yun natupad yung pagka-manicurista ko. So, nag-abroad ako. Nag-decide na ako pupunta ng abroad. So, ang napili ko is Malaysia. So, as domestic helper. So, nung time na yun, hindi pa ako nakapag-abroad agad. So, nag-stay pa ako sa accommodation ng agency. So, 6 months ako doon. Pero habang andun ako, nagpa-part-time ako as manicurista din. So, ginagawa ko na yung ano ba, yung advance ba na para hanap buhay ko rin. Kasi pang mag-stay ka sa stay ka sa accommodation, wala kang pagkain. Yeah. Gusto mong bilhin yung gusto mo, hindi mo mabili. So, Tama. nag-part-time po ako sa isang salon. So, habang nagpa-part-time ako, nagpapadala ako ng pera sa mama ko, sa anak ko, bumibili ako ng mga gamit, ipapa-LBC ko. Yeah. Sabi pa nga ng mga kapitbahay namin, ito si Bilya, parang nasa abroad na. Kasi palagi, every week, nagpapadala ako ng ano sa amin, ng mga gamit ng anak ko, pera ng mama ko. Yun ang ginagawa ko. Kaya tama nga sa mama mo na lang Opo. at sa anak mo. So, nakapag-abroad ka? Opo. Sa Malaysia. Sa Malaysia Anong trabaho mo sa Malaysia? So, As ang domestic trabaho ko helper? po doon, akala ko yung katulong talaga ako. Pagdating ko, sabi ng amo ko, you will take care 18 dogs. Sabi niya, 18 dogs of company, sabi niya. Hayop na naman ang aalagaan. Puro aso. 18? Opo. Na aso? 18 aso. Grabe. Tapos nakikita ko yung mga pinakamalaking aso, 60 kilos. Huh? 60 Paano mo kilos. inalagaan yung 18 na aso? Naliliguan mo pa yun. Kasi tinitraining ako nung may matanda May-ari. kasi may matanda din silang katulong. Oo. So ito ang gawin mo, may mga kasi yung mga aso well trained din sila. Opo. May mga pipad sila, yung mga sila iihi. dumudumi sila, umiihi. Pupunta talaga sila doon. Oo, pupunta talaga yung mga aso doon. Pag well trained pala sila, alam nila yung mga gagawin nila. At saka may pamalo din sila. Pag hindi sila nagpi doon sa pipad nila, pinapalo sila.
Tapos hahawakan mo yung ulo ng aso, tapos unsa gani imudmud pastor, iganon mo. Oo. So di ka pwede ditong hindi ka pwede dito mag-pee. You cannot pee here, you cannot. Tapos matuto na yan sila. Ganun ang mga aso. Hindi. Pastor, may Bisaya dito eh. Criselda Verame. Sabi niya, mas maayo namang imo gipanghatag kaysa magsigig kag antos sa bana walay bili. Ako bitaw mang apat ako anak na ako ragyod ang naningkamot para sa kaluoy ni Lord. Ano yung kinamot niya? Gitagaan ko mga anak na buutan sa 21 years nga wala ako sa mga anak. Kinamot na naman. Naningkamot sila og nakahuman na sila tanan ako mga anak sa ilang ag pagskwela mo kaano gimahamol gyud ko sa Panginoon. Ano ibig sabihin nun? Mas mabuti na iyong pinamigay ang iyong asawa kaysa ikaw ay magtiis ng walang halaga. Ako nga may 4 akong anak na nagsikap sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, nabigyan ko ang aking mga anak na mga mababait. 21 years nga, wala akong naningkamot talaga, na nagsikap siya. Sana yun? Na nagsikap sila, mga anak, no? At nakatapos silang lahat sa kanilang mga pag-aaral. Oo. Kasi minahal sila sobra ng Panginoon. Ang galing. Okay, tanungin kita ate. Nung nasa Malaysia ka na nagtatrabaho, nakatulong ba yun sa iyo para... Bumaling. Oo. With prayer. Wow. Grabe. At the same time, sa yung aspeto ng pamumuhay, kasi yung pinangarap namin na bahay, tinupad ko. Napakatayo. Nakapagpatayo ka ng bahay. Concrete, tapos Konkretong bahay. may sa kwarto ko Para may sa- aircon. Para sa anak mo. Tinupad ko talaga At sa yun. nanay mo. Saan ka nagpatayo ng bahay? Doon po sa Maasim. Malayo na sa asawa mo. Hindi po. Malapit lang. Malapit lang po. Doon ka pa rin nagpatayo? Opo. Kasi nandun nanay niya. Pareho kami taga Maasim. Dapat lumipat ka sa Matamis. Hindi po. Maasim ka. Alam mo ba, ayaw nilang makaget over kasi daw yung sorry daw. Sorry naman sila ng sorry. Magsusorry na rin ako kasi parang ugaling hayop yung ginawa sa iyo eh. Sa loob ng bahay mo eh. Bakit ganun? Parang mga animal nga kaisipan niya. Tapos dinala ka ng Panginoon sa hayop din 18 aso eh. Alin na po mas masarap alagaan? Yung una, yung pangalawa. Yung totoong hayop. Ay, nako. Yung aso kasi, Sumusunod sa iyo yung kahit aso. pagalitan mo, yung buntot gaganyan-ganyan, di lalayo eh. Ngayon, sa madalit sabi, eto si attorney, hindi makaget over eh. Ayun pala, ang dapat ginawa, huwag ko nang basahin ito, mas malala. Mas matindi na. Malalim na cross-examination yun. Tama yun, basta na may puro tulo laway na. Okay, nagkabahay po kayo, nagkabahay. Opo. Doon din sa malapit sa dati mong bahay. Hindi po. Doon sa mama ko na bahay. Sa mama mo. Hindi talaga. Mabuti pa daw po ang aso may loyalty. Bakit ba hindi kayo makaget over? May training. Patayo pa ako ng bahay sa 4 years ko doon sa Sa Malaysia. Malaysia. Oh, wow. Ito po yung blessing ni Lord. Amen. So, pagkatapos nung umuwi ka, naramdaman mo na yung fulfillment na kahit na nagkaroon ka ng brokenness, Opo. pains. Tapos, sabi mo nga kanina, through prayers Opo. at talagang submission sa Panginoon. Opo. May anak naman siya, mami, di ba? No, nasa kanya yung anak. Kaya nga Yung kanyang sabi ko kay Lord, thank you Lord sa Oo. gift na Yes. anak na binigay mo sa akin. Ayun. Kasi nang dahil sa kanya, Oo nga. Saya pa rin. masaya Hindi pa ka pa rin. rin lugi, ate. Complete pa rin. Amen. Okay, paano ka ngayon napunta dito sa Qatar? Kasi nung sa Malaysia pa ako, gusto pa ako ng employer ko. Sabi niya,
I will make your salary high, Extend, sabi niya. Kung sa real, mga 3,300 real. So malaki kaya yan sa atin. Sabi ko, no madam, because I want to go home. Sabi ko, pero ang rason ko talaga, gusto kong umuwi kasi ano po, yung hindi ka makapag-church. Hindi ka, kasi not-allowed kasi sa kanila na Magsimba. magsimba po. So kung gusto mong lumabas, kasama mo yung driver, 2 to 3 hours ka lang doon. So sabi ko, may pera ko, pero hindi naman, pero weak naman yung spiritual ko. So Wala din. wala din, useless lang din. Wow. Kaya nag-decide akong umuwi sa Pilipinas. Mm-mm. Tapos nung 2017, umuwi ako. Pagka 2018, na-disgrasya po ako. Oo, Ano na disgrasya? sa Nabuntis motor. ka? Sa motor po. Sa motor po. I love you, peace. Na-disgrasya sa motor. Saan ka na-disgrasya sa atin? So, opo, papunta po kami ng ano noon, Maitom, Sarangani Province. Maitom naman. Opo. Ano ba yung pangalan ng mga lugar niyo? Maasim, Maitom. Kiamba, may Glan, ganyan. Okay. So kasi nung time na yun, ano namin yun eh, sa church namin, sa women's yun na activities, UFW, ano yun, yung conference, so may contest kami, so may single motor ako. So yung gabing yun, practice namin, so wala akong tulog. So pagkabukas, nagdadrive ako, nakatulog ako sa pagbabiyahe ko. So na ano yung, pero may kasama ako sumunod sa akin, yung ka-churchmate ko din. So nakita nila, nakatulog ako, wala na akong malay. So nakita ako ng mga kasama ko na nakamotor din, bumaliktad daw yung motor. So ganun daw siya, nakita nila. So akala nila patay na ako. Akala nila patay na ako. So buti na lang may sumunod na ambulance, na yung bagong ambulansya na anong tawag dyan, yung una nilang ibiyay, anong tawag dyan? Iro-road test. Oo, yun po. So, buti na lang andun yung ambulance. So, nakuha nila agad ako. Wow, mahal ka talaga ni Lord. Nakuha nila ako. God rescued you. So, nagkamalay ako, sabi ko, ang sinabi ko talaga kay Lord, Lord, buhayin mo pa ako kasi gusto ko mag-serve sa'yo. Sabi ko. Tapos may kinanta ako, nag-worship ako kay Lord nung nasa ako ambulance. Sabi ko, into your hands I commit again with all I am. Yung Jesus, I believe in you. Yun ang ano ko. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Tapos yung mga first aid nakikinig lang sa akin habang nag-worship ako kay Lord. Pero ang alam talaga ng mga kasama ko, patay na ako. Tapos nung nalaman ng mga ka-churchmate namin doon sa yung conference, pinag-pray nila agad ako. Sabi nung speaker, Lord, bring back the life of Sister Rose. Yung pinag-pray nila ako agad-agad. Hallelujah. Tapos yung dito ko, nabali siya. Ganun na. Nabali ang buto. Oo, nabali. Tapos hindi, na-admit ako noon. Pero naano siya, yung nakasiminto. Pero hindi siya nag-log. Hindi ko mabit yung kailangan talagang Hindi nagdugtong. hindi nagdugtong, pastor. So, kailangan talaga siyang lagyan ng Titanium. Oo, lagyan ng tawag, stainless. Brace. Oo, stainless talaga, pastor. Para kabang Dinikit. Oo, dinikit po. So, dalawa talagang opera dito kasi nung unang opera na ano siya, na ganyan yung Naglayday. kamay. Oo. So, ultrasound na naman nila, hindi mabuti yung opera. Dito na naman, inoperahan na naman ako. Dalawang operasyon to. So, yun ang Hanggang sa pagkadisgrasya. nagdikit na. Wala pa, hindi pa nang... Nilagyan ng screw.
Oo, nilagyan siya, Pastor. Sabi ni Jonalyn Kaunin Mialga, grabing Christ-like perspective. Ang pangit na ng sitwasyon, maganda pa rin daw po sa inyong paningin. Too good to be true, pero real life, real talk talaga. Ito ang masarap sa daily life sharing, sabi ni Pastor Mary Ann. Real life, real talk, may iyakan, may tawanan, may sakitan, pero may patawaran din. Pag-usapan niya natin yung patawaran. Yan. Napatawad mo ba yung asawa mo face to face? Opo. Paano mo siyang inirelease? Yung Maliban sa nag-usap sinabi kami. mo na diyan ka na. Kasi nung na-disgrasya ako, pumunta siya doon. Pumunta siya doon sa ospital. Binantayan niya ako isang araw. Yung asawa ko. Oo, hindi ko alam na andun pala siya. Nagintindi. O Pumunta siya, binisita niya ako. So, andun siya nakabantay sa akin na isang araw. Alam mo. Alam ko po, nag-usap kami. So, tapos humingi siya ng tawad. O galing na ako ng Malaysia noon. Tapos. Tapos, ayun. Pero hindi, nakalimutan kong tinanong nga, bakit ka nandito? Nagpaalam ka ba? Gusto ko sanang tanongin, pero nakalimutan ko na. So, andun siya nakabantay sa akin isang araw. Oo. Hanggang ngayon, magkaibigan naman kami. Alam niyo ba yung unang anak niya, ako pa ang nagpangalan? Oo. Ay, naku talaga. Divine Love yung pangalan ng anak niya. Grabe pangalan. Oo, kasi sabi ko, I release the forgiveness. So, Siya Divine pa Love. nagpangalan. Tinupad naman niya. Lord, mag-rika ka na divine maraming love yung babae anak dito. nila. Dapat sa biyernes ikaw mag-preach sa women's conference. Tapos. Lalim. Tinupad niya. Divine Love yung anak Lalim niya. na. Unang anak, ibig sabihin may pangalawa. May tatlo yung anak niya. Ang unang anak, Divine Love talaga ang inano ko siya. Yung pangatlong anak niya, siya na ang nagpangalan. Kapangalan ko. Oo. Kasi, kasi may nagsumbong sa akin. Sabi, may nagsumbong, uy, yung pangalan. Sabi ng kapitbahay nila, nag-message sa akin. Alam mo ba yung bunsong anak nila pinangalan sa'yo? So, totoo ba? So, kinumbine, sabi niya. Ang pangalan ng babae man kasi yung bunso. Kasi Giovanni siya. So, babae man, Giovanna Rose. Kasi sabi ko, yung kami pa ng asawa ko, pag nanganak kami, ang pangalan daw is Juviliani Rose. So, pinangalan niya sa anak niya, Giovanna Rose. Ang sakit na ng mata ko, kahapdi pa. Yan ang totoong pagmamahal. Kayo pa rin ang nagwagi. Ikaw ang hindi niya makakalimutan. Inilagay pa yung pangalan eh. Hallelujah. Gabriel, i-play mo nga muna anak yung mga babate kay Ate Rose. Sakit na ng mata ko yan. Hallelujah. Pinapala ka ate. Sige. Panoorin mo yung mga nagpadala sa ina. Surprise message. Hallelujah. Pinapala ka ate. Sige. Panoorin mo yung mga nagpadala sa ina. Surprise message. Hallelujah. Pinapala ka ate. Glory, 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 hallelujah. DLS, Daily Life Sharing. You have a wonderful guest today. Wow, Sister Villa Rose. And they call her Mom. Hallelujah. Lord, I thank you. Wow, what a great woman of God that you have today to do an interview. Sister Villa Rose has been someone who has simplified, exemplified the teaching that God has taught us. Wow, she made ministry very easy. You know, every joy of every father is children, sons and daughters that will support and help and make ministry easy for the father. You know something about it? I tell you, Sister Villa Rose is one person. Amen. Though never for one day say no. Never for one day. She's up to go. Amen. Yes, it's a language. And you know something that you're going to find out about this great woman? You know, everything she does, she exemplified the teaching that God has been using us to teach.
She never say no. And everything you ask her to do, the first thing that you will see with joy and enthusiasm and passion serving in our ministry. Wow. And Sister Olivia Rose, I'm so blessed with your life. How God used you the very minute that you have been put in kitchen ministry. You made everything easy. Wow. Thank you so much, my mom. Thank you for what God has used you to do. Thank you for the joy, the enthusiasm, the love from your heart to serve God. May God bless you, my mom. May God bless you, Sister Villarose. May God prosper you. May the hand of God rest upon your life, and may the glory of God be seen in your life. Thank you for all you do for GIGM4. Thank you for the work of the ministry. Thank you for everything. Thank you for the love that comes from your heart as you serve God. You see, one person you will talk about that you never see her in a sad mood serving God, but you see her full of passion, enthusiasm. You see her full of love. You know, one thing you're going to ask something about her, she will just come to anyone and ask the person, are you okay? Have you eaten? Or you want to eat more? Wow. You can see, you don't need to talk about, you see everyone in GM4, they are adding weight. Adding spiritually, they are adding weight. Physically, they are adding weight because of my mom. Mama, thank you so much, Sister Villarose. God bless you. We love you with the love of God. May God bless you and prosper you. May the hand of God rest upon your life. May the glory of God be seen in your life noon and day wherever you go. Thank you for what God has used you to do. Thank you for what God will still use you to do. Thank you for being an obedient servant of God. Thank you in Jesus' mighty name. Amen. God bless you. I love you in Jesus' name. Amen. Hi, Mama! Yes, gusto ko lamang pong magpasalamat kay Ma'am for her labor in the Lord. It's really extraordinary. Thank you, Ma'am, kasi binubusog mo kami, pamilya. Kasama ng mga anak ko ng chicken skin mo. And I thank God also, not just for the food that you are cooking, because it's already given. Kitchen ministry is not complete without you. But more than that, I want to thank God for His move in your life, because you have really grown into Christ-likeness, that whenever we see you, kahit na magluto ka ng magdamag, because sometimes we have consecutive days na may mga events tayo, kahit hindi ka matulog, you will never see her complain. And that is the attitude of a true Christian. So, Mamang, thank you so much for your labor in the Lord. And I know that He will continuously give all the desires of your heart. Thank you for your obedience in the Lord. God bless you, Ma'am. Thank you. Anong message mo sa kanila, ate? Sa iyong pastor at kay Ate Kenen? Thank you, Pastor Henry, for giving me the ministry. So thank you for your love to all JM4 family. You have a good heart, I know. And I love you with the love of the Lord. And also to Sister Kenneth. So thank you sa buhay mo, Sister Kenneth. Nakikita ko yung kabaitan mo. Nakikita ko yung humbleness mo din kay Lord. I love you, Sister Kenneth. Yes! At may babati sa iyo ng live yung ating in-interview kahapon. Gabi, pasok mo nga si Ate Madeleine. Yan, si Ate Madeleine Aniversario. Ate Madeleine, ano po ang iyong masasabi? Anong iyong mensahe para kay Ate Villarose? Amen. Hallelujah. Ako yung papasalamat kahit na ministry ako sa kitchen, pero siya yung chief cook ko. Oh! Siya yung nagluluto talaga. Atunayan nga, may natutunan ako sa pagluluto. Wala nga, before hindi ako nagluluto, ano talaga, anong linis, kung ano yung mga, dyan, nakikita dyan din sa akin. Pero kung mga bagay nga, pagluluto, simple, kaya ko. Pero yung impact na events,
siya yung nagluluto. Tumutulong ako, tinitignan ko siya, tinuturuan niya ko. So, yun ang nakikita kay mamang. Tawag ko mamang dahil minsan hindi natutulog talaga yan. Kahit nga sabi niya, hindi tayo matutulog kasi dami akong iniisip paano ko makatulog sa akin. Sabi ko, okay. Minsan ako din ako nakatulog dahil sa kanya din dahil tinutulungan ko siya. Kami kasi may unity kami. Pag iniwan ko siya, nag-iisa siya. So, ganun po yung namin, banding namin sa kitchen. May isa din kami kapatiran si George. Isa siyang ibang lahi. Pero, maano yun, matibay, kahit anong utos namin. Malasi. Slice, manok, kung ano-ano. Kasi siya lang yung namin lagi nakasama. So, yun yung namin banding nga sa kitchen. Pag gabi, lumalabas kami nagkakarak. So, pupunta kami sa Bacala. Banding ng bilang. Parang banding-banding para makuha ng pagod namin. Kasi yun ang amin nga, in-Diyos amin life. Anong mensahe mo ngayon? Kay... Mang, thank you sa mensahe mo. Napahiyak mo ako. At tunay nga ang Diyos ay kumikilos sa iyo. Yun ang mensahe ko sa iyo. At tunay nga ikaw ay nag-gross sa iyong espiritu. Kung wala kang espiritu sa buhay mo, wala yung sa buhay mo, hindi mo kaya matawad. So nakita ko yung mo talaga nga, nandun ang sinur sa buhay mo. So, pati kami nakakinig, i-apply din namin sa aming sarili. Sa mga nakakinig, i-apply din namin sa aming sarili. At yun ang isa din na natutunan namin bilang isang Kristiyano. Dahil ng lahat at binago na tayo ng Panginoon. Amen. Wow! Salamat po ng marami Ate Madeleine. Ato naman, may pagbati pa sa'yo si Benjamin Mbuthia. Sabi niya, God bless Mama Villarose Bahit Kubol. Your dedication and passion for your ministry and for all is a blessing to everyone every day. At ang sabi ni Criselda Verame, ako mang magpapasalamat ko namo nga imo ko gihimo assistant namo kada Friday. Love you mang, God bless. Ate Mads, thank you. Sad na imo ko gi-appeal sa member sa kitchen ministry. Salamat ay binigyan mo ko ng pagkakataong makasama sa kitchen ministry. Sabi naman ni Luningning Lemense, we love you, Mamang Rose. Ayan. God bless you po. Bago tayo magtapos, Ate Rose, kausapin mo ang mga nakikinig sa ating programa. The Lord healed your broken heart. So sa mga nakikinig ngayon sa live, so if you have the mind of Christ, so hindi mahirap magpatawad. Hindi mahirap. Long process lang nga, pero yung i-heal ka ni Lord kasi andyan si Lord sa'yo. So now andyan si Lord gumagalaw sa'yo. The Holy Spirit is within you. So it's not hard to forgive. As long as yung bang committed ka kay Lord, yun bang sa lahat ng mga problema mo, si Lord lang talaga yung kausapin mo, mag-pray ka, mag-worship ka kay Lord. Yun, kasi yun ang ano ko life testimony ko. Yun ang naging resulta ng ginawa ko. So I have the mind of Christ. So stay humble, go near to God, draw near to God, para si God naman gumagalaw sa buhay mo. Amen. So hindi mahirap magpatawad. Yun ang sinasabi ko. Praise God. Sabi ng aking hipag, si Angie Campoy, wow, ang daming nagmamahal kay Sister Rose. Talagang si Kristo ang nasa puso mo. Amen. Bago tayo magtapos, Pastor Dong, alam mo ba nabasa ko doon sa Psalms 147 verse 3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. Ang mga pusong wasak ay kaya niyang lulunasan at ang natamo mong sugat ay bibigyan ng kagalingan. Amen. Oo, sabi nga ng salita ng Diyos na kapag ikaw ay na kay Kristo,
Sabi ng 1 Corinthians 6:17, if you are joined with Him, you are one spirit with Him. Kaisa mo ang kanyang espiritu. At isa doon sa pinaka-pure motivation niyan is yung ikaw ay tangan-tangan ng pag-ibig ni Kristo. Yan po yan. Ito yung new creation. Ito yung new creation. Tangan-tangan ka ng pag-ibig ni Kristo. At yung new creation, at sabi niya doon na it's no longer I who live. So ang iyong buhay ay ito yung new century of living. Amen. Ano yon? No longer living for yourself. No longer living for yourself. Parang sa mundo ito, ang hirap intindihin. Ang hirap unawain. Ang hirap dalhin. Kaya habang nanonood kay kanina, parang kayo ang hirap na hirap. Kayo ang hirap na hirap. Parang kayo ang nagagalit. Hindi naman kayo ang inaway. Hindi naman kayo ang Ang hirap naman na talaga ng pinag-aaral. Isipin mo naman, di ba naman mahirap yung pinalaki mo, pinag-aaral mo, ibinahay mo, pinapag-aral mo, pagkatapos kasalo mo pala. Now, Akala ko makasalo lang sa pagkain, kasali pati sa asawa. Ay, hindi mo na yung pastor. Oo, di ba? Kaya, Oo. hindi talaga kami papayag sa ganun. Doon sa Salamat sa Diyos na may pag-ibig. kaya doon sa Acts chapter. Hindi ka pa tapos maral? Hindi pa. Kasi Ay, sige po, pastor. napakahalaga tumal. Sige ba, sige. Kaya doon sa Acts chapter 7, dahil hindi nila matagalan ng testimony ni Stephen, si Stephen ang binato nila. Oo, kasi hindi nila talaga matagalan sa kanilang pandinig. Tinakpan nila ang kanilang tainga, pinikit nila ang kanilang mata, pero hindi pa rin nila matagalan. Kaya binato nila si Stephen. Ganito ang isang dahilan bakit kapag once na ipahayag ang katotohanan sa ating harapan, tayo mismo ang nagagalit kasi hindi natin makontain. Bakit hindi natin matagalan? Kasi sanay tayo sa ating kinagawian pag nakarinig tayo ng bagong katotohanan. Yan yung katotohanan dyan. Kaya tayo mga kaabangers, yung salitang new century of living ay isa yan sa kailangan na mayroong dimension na you are no longer living for self. Yeah. Napakahirap niyan. Kaya nga nag-uumalma ang mundo kasi hindi nila matapatan at matagalan si Kristo. Yan po talaga yan. Kaya mga kaabangers, yan lang po ang aking masabi. Kapag ikaw ang nakasunod sa Panginoon, ang unang nakakaintindi niyan na nakatikim ng mana ng buhay, walang iba kundi ang may katawan. Kasi Ate Rose, si Mamang Rose, ang tamang tao para sabihin niya yan sa ating harapan na mayroon pong Kristong nabuhay na mag-uli. Amen. So, salamat po mga kaabangers. Mga ka-daily life sharing, isa ito sa dapat nating panoorin ulit, yung lalim ng pagpapatawad. Grabe yun. Malalim ang tinanggap na pag-ibig, malalim ang pagpapatawad, malalim ang pagpapaunawa. Nakita natin ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po ba? Ate Rose, hindi ka namin makakalimutan. Yes. Merong isang katulad mo, dumaan ka sa ganyang sitwasyon dahil maraming palalayain ng Panginoon sa Yes. pamamagitan ng Amen. iyong buhay. Ang platform mo, luto ang pagkain. Pero hindi nila alam, may nakapanloob doon. Itong kwentong mo na ito, ibahagi mo sa lahat ng mga nandito. Hindi lang dito sa Qatar. Kasi maraming ganyan ng kwento. Yung iba nasa ibang bansa bago naranasan ang sila'y saktan. Ikaw sa loob ng bahay, pinakamasakit. Dito ko talaga naintindihan. Yung pinakamalapit sa'yo, malalim ang tagus ng sugat. Bakit? Katabi lang sinaksak ka kung malayo hindi ka kagad masaksak Para bang salita lang yun. Itong malalim ang saksak. Pero, salamat kay Kristo Jesus, yung hindi natin kayang gawin, magagawa natin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagahari sa atin. Tama ang sabi ng kanyang salita, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Maaalala mo, pero
pero wala ng kamandag, wala ng kapangyarihan. Behold, all things have become new. Yan. At dahil dyan, si Ate Rose, sabi kanina, nabasa ko, hindi lang daw po siya sa kitchen ministry. Kumakanta pa siya. Yo. Confirm. Dahil nung nag-preach si Pastor Dong sa church ng Jesus is Lord Global Yeah, boy. Missions 4 noong Friday, isa siya sa kumakanta. Yo, galing. At pagkatapos nun, na ipinagluto na niya kami. Ang galing, di ba? Salamat sa Panginoon. At Salamat syempre, sa Diyos. Salamat po sa global Jesus is Lord Jesus Global is Lord Missions. Global Missions. Bukas abangan natin JILGM ulit bukas. Oh. Oo, si Kuya Daniel. At sa isang araw hanggang Thursday ay maririnig natin ang mga patotoo ng mga taga JILGM4. Amen? Praise the Lord. Bago tayo magtapos, Pastor Dong, maaari niyo po bang ipanalangin ang lahat ng mga nakikinig? Amen. Lord, salamat po sa mga buhay na iyong kinatagpo. Amen. Salamat sa buhay ni Pastor Henry. Thank you, Lord. Ang kanilang mahal na pastor. Amen. At si Sister Marlene. At ang buong leadership, Lord. Amen. Salamat po, Panginoon. At dahil dyan, Lord, patuloy na ibuhos po ang pagpapala sa tahanan mo. Amen. Salamat din po sa mga nakikinig na ngayon ay inaabot mo at Amen. pagpapalain mo. Amen. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Salamat sa buhay ng patotoo. Amen. In Jesus' name. Amen. Salamat sa Diyos. We love you. Salamat, ate. Bye-bye. God bless.